mga kainday, for today's video or mini vlog, tara mas samahan nyo akong mag-steam ng abaya ni Amo. Alam nyo, kapag nag-steam ako ng abaya, alam ko na may pupuntahan siya na kamag-anak or kaibigan na may namatayan. Kasi hindi naman talaga sila gumagamit dito ng abaya sa ordinary day. Yung sila ay para din silang Pilipino or nasa Pinas. Sumusot nga sila ng mga maikling short saka mga leggings. Kasi nga, pure naman silang Kuwaiti. Kaya yun din ang pagkakaiba dun sa dati kong amo, guys. Na yung dati kong amo, kapag lumalabas, nagtatapunta ng trabaho, ay laging nakaabaya. At kapag nasa bahay siya, laging nakatakip yung ulo niya or yung mukha niya. Kasi nga, pure daw yun na, parang pure na Saudian ba? Kaya ganon yung sitwasyon. At ito na nga, todo steam na yung inday nyo, guys. O diba, napaka-easy lang ng buhay dito sa abroad. Lahat ng mga kagamitan dito ay automatic gamitin or napakabilis or mga easy to use. Kagaya na lang nitong steamer, diba? Dati, nakakita ko ng ganitong steamer nang ako ay nagtatrabaho pa sa isang tindahan ng mga damit. Kasi pag may gusot, lalo na ako may mga dun sa mga gown na gusot, diba? Kasi minsan kapag hindi naman seasonal ng mga gown, tinatago yun. Tapos pag may mga okasyon naman na kailangan ng tao ng gown, ilalabas. Kaya ini-steam yun ng mga kasama ko dati. At alam nyo kung bakit siya bumili dito ng ganitong steamer? Kasi nga, laging nasusunog yung mga damit nila pag gamit ko ang plancha. Diba may mga damit na mahirap planchahin, yung kahit na-estimate mo na yung init ng plancha, di pati talaga naiwasan na hindi masunog yung damit. Kaya siguro naisipan ng amo ko na ibili na lang ako ng steamer para sa mga damit na delikadong planchahin. 'Di ba? Ganun ako kamahal ni amo, Charis. Kaya masaya na din ako kasi hindi na ako mahihirapan sa mga ganitong damit. Lalo pa mga inday na malapit na yung Ramadan. Kasi pag Ramadan, ang mga damit nila na ginagamit ay mga maninipis lang na mga daraa ang tawag yun, yung parang mga malalaking dress. Alam nyo, may kwento ako dyan. One time, may dress siya na tawag dito, gagamitin niya kasi Ramadan yun. Alam nyo, yung damit ay hindi niya pinaplansya, hindi niya pina-steam dati. Tapos, nang suot-suot niya na, pina-steam niya sa akin na habang nakasuot. Alam nyo yung nangyari, aksidente siyang napaso sa legs. Buti na lang hindi siya nagalit talaga. At alam nyo, nang nakaraan ng mga 2 araw, bumili siya ng gamot na ointment. Tapos, yung nasunog talaga pala, yung nagkaroon siya ng ng sugat sa pagkakasunog noon or nung pagkakapaso. Pero takot na takot ako noon, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Pero naghingi naman ako sa kanya ng sorry. Kasi hindi ko naman talaga sinasadya. Kasi bakit kasi talaga, hindi muna niya pina-steam sa akin or pina-plancha bago niya suotin. Kasi pina-steam niya, nakasuot na. Kaya siguro hindi naisip dyan na hindi ko naman talaga kasalanan. Pero talagang aksidente lang talaga yon. O diba? Ganito ang buhay ko dito sa bansang Kuwait, guys. Minsan ang buhay ko ay napaka-easy lang ng lahat dito. Kasi yung gamit dito, lalo na sa paglalaba, ay automatic. Ilagay mo lang sa washing yung damit, makakalipas yung may number siya na 54 o after 1 hour tapos na magsasampay ka na lang. Hindi na yung maglalagay-lagay ka pa ng tubig. Kaya minsan talaga masarap din magtrabaho sa mga ganito na mga high-tech na yung bansa nila, 'di ba? Kasi hindi ka na talaga minsan mahihirapan. Kaya sa mga katulad ko diyan na OFW, kadama or man sa buong mundo, laban lang tayo, 'di ba? Minsan nahihirapan tayo, minsan naman ay hindi, pero okay lang 'yan. Ang isipin lang natin ay bakit tayo pumunta dito, para yun sa mga taong naiwan natin sa Pilipinas, 'di ba? Ganito yung routine ko, guys, everyday. Pag natapos na ako maglinis ng sala, kapag may plantsahin ako, magpa-plancha na ako. Pero in fairness, pag nandito yung alaga ko lalaki, everyday ko kailangan magplantsa. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi yung mga damit niya na pang ilalim sa distansya niya ay
talagang konti lang, saka paborito pa niya, hanapin talaga niya yan sa akin. Kaya dapat pag may nilabahan ako na tuyo na, kailangan ko na siyang planchahin para wag niya nang hanapin, naka-ready na. Tapos ayaw ko naman ng yung pagising niya maghanap siya tapos saka pa lang ako magpa-plancha. Kaya